Juan, Kabanatang 7, mga talatang 40 hanggang 52. Juan, Kabanatang 7, 40 hanggang talatang 52. At ang titulo po ng ating pangangaral po ngayon ay may pamagat na iba't ibang tugon ng tao kay Kristo. Iba't ibang tugon ng tao kay Kristo. Ito po ang salita ng Diyos. Ang ilan nga sa karamihan nang marinig ang mga salitang ito ay nangagsabi, "Tunay nga na ito ang propeta." Sinasabi ng mga iba, "Ito nga ang Kristo." Datapwat sinasabi ng ilan, "Ano? Sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David at mula sa Bethlehem ang nayong kinaroroonan ni David?" Kaya nangyari nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa karamihan dahil sa kaniya. At ibig ng ilan sa kanila na siya'y hulihin, datapwat walang taong sumunggab sa kaniya. Verse 45, nagsidating nga ang mga punong kawal sa mga pangulong saserdote at sa mga pariseo at sinabi nila sa kanila, "Bakit hindi ninyo siya dala o dinala?" Nagsisagot ang mga punong kawal, "Kailan may walang taong nagsalita ng gayon?" Sinagot nga sila ng mga pariseo, "Kayo baga naman ay nangaligaw na rin? Sumasampalataya baga sa kanya ang sino mang sa mga pinuno o ang sino mang sa mga pariseo? Datapwat ang karamihang ito na hindi nakakaalam ng kautusan ay sinumpa." Sinabi sa kanila ni Nicodemo, yaong pumaroon kay Jesus ng una na isa sa kanila, "Hinahatulan baga ng ating kautusan ang isang tao, malibang siya muna'y dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginagawa?" Sila'y nagsisagot at sinabi sa kanya, "Ikaw bagay taga Galilea rin? Siyasatin mo at tingnan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta." Tayo po ay manalangin. Guide us, O God, by your word and spirit, that in your light we may see light, in your truth find wisdom, and in your will discover your peace, through Jesus Christ our Lord. Amen. Sa matagal po nating paghayo upang magbahagi po ng ebanghelyo sa mga kalsada, iba't ibang kalsada ng ating sinuot, at iba't iba na pong tahanan ng ating napasok, iba't ibang tao na rin po yung ating nakausap, at iba't iba din po yung klase ng kanilang tugon sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang ebanghelyo. May mga tao po na kapag binabahaginan ho namin ng ebanghelyo, ay deadma lang kami. Para bang hindi kami nag-i-exist. para bang hangin kami, no? Kahit inaabotan na namin sila ng gospel, binabati namin sila ng isang mainit na bati, pero ayaw nilang pagbigyan na marinig yung gusto naming sabihin sa kanilang mabuting balita. Meron naman pong mga tao, awa ng Diyos, na handa hong makinig. Na kapag po sinabi namin na magandang umaga po, ito po ay babasahin tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Nakakatuwa po at nakaka-encourage na may mga tao po na interesado po malaman. At yan po ay gasolina sa aming mga puso na nangangaral ng ebanghelyo sa iba't ibang lugar, na may mga tao po at least handang makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pero hindi po mayaalis, mga kapatid, na may mga tao din na nanunuya. Hindi naman po yan mawawala. Ng panahon po ng Panginoong Hesus at ng panahon ng mga sinuunang alagad, ay may mga tao na po talagang ganon, no? May mga tao na pagtatawanan ka, may mga tao na susubukin kang pikunin sa kanilang mga argumento, sa kanilang mga panunuya. Sabihin nila, ano ba yan? Pagkakapirahan ba yan? Ano? Baka naman lumagpas kayo sa langit. Ano? Totoo ba yan? Mga ganyang mga pananalita, at ang inyong lingkod ay halos nagsawa na rin sa iba't ibang akusasyon. Ano? Meron pa nga, kapitbahay ninyo, Sister Bell, na pinahaginan natin ng ebanghelyo,
At sinabihan natin na pwede mo masigurado ang kaligtasan. Sinabihan ako ng mayabang sapagkat pwede mo ba ikang sabihin na hindi ka na magkakasala? So, iba't iba na pong klase ng mga tao na na-encounter po natin, iba-iba na klaseng tugon. Yung mga tao naman na parang hindi nauubusan ng tanong. Na hindi ka na makabaling sa iba kasi wala pa karami niyang tanong. Sa isang banda, okay din po yun. At least meron siyang gustong matutunan. No? So, ang gusto ko lang makita din niyo dito, mga kapatid at mga minamahal, iba-iba po yung tugon ng tao tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at tungkol sa kanyang ebanghelyo. At yan pong klase ng senaryo na yan, mga kapatid, ay hindi na po bago sa banal na kasulatan. In fact, sa talata pong ating pinag-aaralan ngayon, nabasa niyo po yung iba't ibang tugon naman po ng mga Hudyo sa atin pong Panginoong Jesucristo. Dito po, nabasa ninyo, mga kapatid, na may mga taong naniwala sa Kanya, may mga tao na nalilito pa rin, hanggang sa mga panahon nito, may mga tao pong nagalit, gusto siyang hulihin, gusto siyang paslangin. May mga tao naman pong nabangha sa paraan ng pananalita ng ating Panginoong Yesus. At mayroon naman pong mga tao na patuloy pa rin sa pagsasaliksik. Ngunit mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo, sa dulo, hindi na po mahalaga kung ano ang tugon ng iba kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi na po mahalaga kung ano para sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ang higit na mahalaga na dapat nating maging focus sa mga oras po na ito, kung ano ang iyong personal na tugon sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ang iyong personal na tugon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag mo munang isipin yung tugon ng iba. Pag-usapan muna natin ang tao sa tao. Ano sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo? Sa sermon po na ito, gusto ko pong tulungan po kayo na makita yung iba't ibang tugon ng mga Hudyo pong ito o ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At sa dulo, mga kapatid, after ko pong ipakita sa inyo yung iba't iba po nilang naging tugon, gusto kitang tulungan kung sakaling isa dito yung inyong tugon sa ating Panginoong Jesucristo, gusto kitang tulungan, gusto kitang payuhan. Ano bang nararapat mong gawin kung sakaling ikaw ay natatagpuan sa klase ng natatagpuan ka na kagaya ng isa sa mga klase ng tao na makikita po natin dito sa mga talatang ating pinag-aaralan. So meron lang po akong 6 na tugon na nakita po sa mga talatang ito na atin pong pinagbubulayan sa umaga pong ito. Tugon ng iba't ibang tugon ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Puro sila nagsisimula sa N. May mga taong unang N, naniniwala, verses 40 to 41. May mga taong nalilito, verses 41, letter B, hanggang 43. May mga taong nagagalit, verse 44. May mga taong namamangha, verses 45 to 46. May mga taong nagmamarunong, in verses 47 to 49, may mga taong nagsasaliksik in verses 50 to 52. Naniniwala, nalilito, nagagalit, namamangha, nagmamarunong, nagsasaliksik. Kung hindi nyo po nakuha lahat, huwag kayong mag-alala. Isa-isa ho natin yung pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Una, mga kapatid, na gusto kong mapansin nyo dito, na klase ng tugon sa ating Panginoong Jesucristo ng mga tao, particularly ng mga Hudyo sa Jerusalem, ay yung mga taong naniniwala. Mga taong naniniwala. At nakita po natin yan in verses 40 to 41. Ang sabi po dyan, ang ilan nga sa karamihan, verse 40, nang marinig ang mga salitang ito, ay nangagsabi, tunay nga na ito ang propeta. Sinasabi ng mga iba, ito nga ang Kristo. Stop po muna tayo doon sa unang bahagi ng verse 41. So yung mga pahayag po na ito, mga minamahal, ay klarong-klaro ay na mga pahayag ng pagkilala, paniniwala, at pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus. Matapos po nilang marinig yung panawagan ng ating Panginoong Jesucristo in verses 37 to 39, naalala nyo yung pinag-aralan natin last time, yung previous verse, 37 to 39,
Sabi niya doon, lumapit sa Kanya, nag-aanyaya ang ating Panginoon Kristo na lumapit sa Kanya yung mga nauuhaw at ang Kanyang pangako, ito'y Kanyang walang hanggang papatirin. Sabihin, yung mga nauuhaw, spiritually speaking, ay yung mga naglalak ng buhay na walang hanggan. Kapag lumapit kay Kristo, ipagkakaloob niya yung Kanyang Espiritu Santo at kaya ng isang ilog, dadaloy sa Kanya ang pagpapala ng buhay na walang hanggan. Diba yan yung offer ng ating Panginoong Hesukristo, panawagan ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga nakikinig sa Kanya sa lugar ng Jerusalem. And praise God, mga kapatid, after pong mangaral ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo, meron pong naniniwala. At yan po ay encouragement sa inyong lingkod. No, hindi po lahat ng pinangaralan ng inyong lingkod ay binaliwala ng mga tao. At isa po sa token, patunay po niyan, na every time na nakikita ko, na-encourage ako, ay ang inyong mga buhay. Hindi po ba nare-realize yun? Ano kayo dati? Patapos kayo, pakinig ng Ebanghelyo, narito kayo ngayon. Nagtsatsaga, makinig ng humigit kumulang 1 oras na expository preaching. Sinong tao ang magtsatsaga? Maliban na lamang na siya ay kinilos ng Diyos. So may mga taong sumampalataya, may mga taong naniwala sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo at marahil naalala po nila yung himalang ginawa ni Moises sa Lumang Tipan. If you are familiar with your Bible, sa Old Testament story, alam niyo po doon, di po ba, na may pagkakataon sa buhay ng mga Israelita na nauhaw sila at humiling sila ng tubig, pinagkaloob ng Diyos yung kanilang tubig na hinihiling sa pamamagitan ng bato. No? Buruin niyo sa loob ng bato lumabas ang bumabalong na tubig at nakainom ang mga Israelita. Makikita niyo yan sa Exodo 17 verse 6, Numbers o mga bilang 20 verse 11. So, kasabay po nito, nung naalala nila, kasi tubig yung sinabi ng Panginoon. No? Naalala nila yung teaching na ito, yung pagkasaysayan na ito. Naalala din po nila yung pangako ng Diyos sa mga Israelita. Ano po yung pangako ng Diyos sa mga Israelita? According sa Deuteronomy 18, verses 15 to 18, na may ipapadala po siyang isang propeta na kagaya ni Moises, kung saan ang propetang ito ay magsasalita ng mga bagay ng Diyos. Yung propetang ito ay maghahayag ng kalooban ng Diyos. Therefore, dapat nila itong pagtiwalaan, dapat nila itong sundin. At kinilala po ng mga taong Hudyo na naririto sa ating pinag-aaralan na ang katuparan ng propesiyang iyon kay Moises sa Lumang Tipan ay nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang pinopropesiya sa Lumang Tipan na darating na propeta at wala na pong iba, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang propeta. In Deuteronomy verse 18, siya ang Kristo, siya ang Mesyas na matagal na ho nilang pinahihintay. Gaya po na sinabi dito ng mga tao. So yung mga tao pong ito, mga kapatid, in verse 40 hanggang 41 ay mga taong tunay na naka-acknowledge, taong tunay na nakakilala kay Kristo at masasabi nating taong tunay na nakaranas ng kaligtasan dahil po sa kanilang pananampalataya sa Kanya. At ganyan po, mga minamahal, ang marami sa atin sa mga oras na ito. Kung ikaw ay mananampalataya, kasama ka ng mga taong ito na kumilala kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kasama ka sa mga naniwala, kasama ka sa pananampalataya. Ang prayer ko lang po, mga kapatid at mga minamahal, sana all. Sana all. Ano? Hirap po lang merong millennial na pastor, ano? Sana all, sumampalataya. Sana all naniniwala sa Panginoon. Para lahat tayo magkakasama sa langit. Amen po ba? Wala pong may iwan. Napakalungkot po siguro, no? Na habang ang karamihan sa atin napupunta sa langit, may mga kasamahan tayo every Sunday na nakikita, na akala natin kasama natin pero maiiwan pala. At ang mas malungkot doon, anak pala natin. Ang malungkot doon, asawa pala natin. So sana po lahat ay naniniwala kagaya natin. Ngunit maliban po sa mga taong naniniwala, mababasa niyo po dito sa mga susunod na talata na may mga tao din pong nalilito. May mga taong nalilito. Tuloy po natin yung basa doon sa verse 41. Meron tayong naiwan na
bahagi sa verse 41. No, sunod-sunod lang yan, Ate Emma. Madali na lang masusundan yung pangangaral natin. Basta may Bible, madali mo susundan, ano? Verses 41, letter B to 43, ang sabi diyan, that of what sinasabi ng ilan. Ano? Sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David at mula sa Bethlehem at ang nayon na kinaroroonan ni David, verse 43, kaya nangyaring nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa karamihan dahil sa kanya. So nabasa po natin na tama po yung unawa ng mga Hudyo, hindi po ba? Biblical naman yung kanilang understanding na yung Christ, yung tagapagligtas na darating, ay mula sa lipi at lahi ni David. Tama rin yung kanilang unawa na ito po ay manggagaling sa lugar ng Bethlehem. Kung gusto niyo po ng reference dyan, tungkol sa propesiyang iyan na sa Micas 2.1. Micas 2.1, makikita nyo dyan na pinopesiya, ilang daang taon na nakakaraan. Kaya totoo, Bible eh. Biruin mo, ilang daang taon na ang nakaraan. Sinabi na kung saan ipapanganak si Jesus at iyan ay nangyari pagdating ng bagong tipan. Sinong tao ang makakaisip nun? No? Napakaliit ng tsansa. Pero ito'y nangyari dahil ito ay totoo. However, kahit alam nila yung knowledge kung saan lahi bumula ang Panginoong Hesus at kung saan siya manggagaling na lugar, nalilito po sila dahil inaakala nila na ang Panginoong Hesus ay taga Galilea. Napansin niyo po ba yon? Hindi man lang po sila nag-background check sa ating Panginoong Hesus. This is sana nalaman nila na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Naalala niyo po yon? Sa sabsaban sa Bethlehem, kung saan natupad sa kanya ang propesiya ng lumang tipan na mula sa Bethlehem ang gagaling ang Kristo. Hindi po sila nag-research, hindi sila nag-background check kung saan nanggaling ang ating Panginoong Hesus. Nag-base na lang sila sa mga salit-salit sabi na kanilang naririnig ng Panginoong Hesus ay nagmula lamang sa Galilea. Kaya naman po ayon sa verse 43, nagkaroon po ng division, nagkaroon po ng pagkakabahabahagi sa mga Hudyo sa Jerusalem. May mga naniwala sa kanya, gaya pinag-aralan natin in verses 40 to 41. Meron din naman pong nalilito, and therefore hindi naniniwala sa kanya sapagkat sila'y nalilito in verses 41 to 43. So yung mga taong ito ay kulang sa kalaman at kailangan po nila ng pagtuturo ng marami pang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus sapagkat naliligaw sila ng mga maling katuruan na na-inject po sa kanila. At ganyan po, maraming tao, maging sa panahon po natin ngayon. Marami pong hindi sumasampalataya o kaya naman po ay mali ang kanilang pananampalataya sapagkat hindi po sila na-expose sa katotohanan ng salita ng Diyos. Namulat na sila na mali ang kanilang pananampalataya o kaya naman po namulat na sila na hindi man lang sila na-expose, hindi man lang nila narinig ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kailangan po natin silang abutin ng gospel, mga kapatid, kasi marami pa pong ganitong klaseng tao na nalilito. At pagkaabot natin sa kanila, kailangan nating ituro sa kanila ang katotohanan upang sila po ay makawala sa pagkalito at kawalan ng pananampalataya. That's why we evangelize. That's why we preach the gospel sa labas ng church. Kasi naniniwala tayo, maraming tao pa rin ang confused, nalilito, maging sa panahon po natin ngayon. O hindi lamang po may mga taong lito tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang malungkot po na katotohanan na makikita po natin dito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ay may mga taong nagagalit sa ating Panginoong Hesus. Sa pangatlong klaseng pagtugon na po tayo. May mga taong hindi lang nalilito at therefore hindi naniniwala, may mga tao talagang nagagalit sa ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo po sa verse 44. At ibig ng ilan sa kanila na siya'y hulihin, datapwat walang taong sumunggab sa kanya. Ano daw gusto nila? Hulihin. And then after nila hulihin, alam natin ang kasunod nun, paslangin, patayin ang ating Panginoong Hesus. So hindi po first time na nangyari itong pagtangka na hulihin ng ating Panginoon upang siya'y paslangin. Alam natin, sa marami nating pag-aaral sa mga nakaraan na hindi ito yung first attempt. No? Pero dito nakikita natin, hindi pa rin sila sumusuko. Gusto pa rin nilang hulihin at paslangin ang Panginoong Hesus. Sila po'y nagmumula sa galit sa Kanya dahil inaakala po nila na fake
ang ating Panginoong Hesus. Inaakala nila na manloloko ang Panginoong Hesus. Niloloko niya ang maraming mga tao, nililigaw niya ang kanilang mga kababayan, kaya dapat siyang paslangin, dapat siyang patahimikin ng permanente. Ngunit natutunan po natin nung nakaraang panahon na hindi nila mahuli-huli at hindi nila mapatay-patay. Bakit? Sapagkat pinipigilan sila ng soberenong kapangyarihan ng Diyos. Nakikita natin na hindi ang tao ang in control, ang Diyos. Hanggat hindi kalooban ng Diyos na mangyari, hindi mangyayari. Biruin nyo, ito na yung pagkakataon eh. Ang dami-dami nila. Nag-iisa lang naman ang Panginoon Hesus. Ano magagawa ng 12 alagad? Duwag pa. Di ba? So ito na yung pagkakataon pero hindi nila magawa. Dahil hindi pa panahon ng ating Panginoon Diyos. So hindi naniniwala sa Kanya dito, mga kapatid. Sila din ay yung mga taong galit sa Kanya, na winawalang hiya ang pangalan ng ating Panginoon Hesus at tinutuya ang kanyang mga katuruan at ang kanyang mga gawa. Marami pa rin ganyan, mga kapatid at mga minamahal na mga tao, maging sa panahon natin ngayon. All you need to do is to go to YouTube, go to internet, tingnan nyo ang mga kalapastanganan ng tao tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, hindi iyan mangyayari ng pangwalang hanggan. Darating at darating ang panahon sa araw ng paghukom na kakainin nila ang lahat ng kanilang sinasabi tungkol sa ating Panginoong Hesus. Naalala niyo sabi sa Philippians 2, sa dulong bahagi noon, lahat ng labi ay magsasabi, lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi na ang Panginoon, ang si Hesukristo, ang Panginoon. So whether they like it or not, they will acknowledge that Jesus Christ is legit. Siya ay totoo. Kaso huli na po ang lahat. Hahatulan na po sila. May araw din po sila, mga kapatid. Maliban po dito, mababasa din po natin sa mga talatang ating pinag-aaralan na may mga taong namamangha sa Kanya. Nakita niyo po yon? May mga taong namamangha. Sabi sa verses 45 to 46, nagdidating nga ang mga punong kawal sa mga pangulong saserdote at mga pariseo at sinabi nila sa kanila, bakit hindi ninyo siya dinala? Kita niyo po yon? Bakit hindi niyo siya dinala? At tingnan niyo po yung sagot ng mga punong kawal. Sabi, kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Kailan may walang taong nagsalita ng gayon. So nabasa po natin na nagkaroon ng transition dito, mga kapatid. Mula doon sa mga pangyayari sa huling araw ng pista, sa mga talatang pinag-aralan natin kanina, bumalik yung istorya ni Juan sa mga pangyayari sa loob ng kuta ng mga pinunong Hudyo na may galit sa ating Panginoong Hesukristo. At nabasa po natin dito sa talata na inutusan pala ng mga pinunong Hudyong ito na dakpin ang ating Panginoong Hesukristo gaya ng kanilang ginagawa na nung una pa. Halimbawa, in verse 32, ginagawa na po yan ng mga Hudyong ito. So hindi pa din po nagbabago pala yung kanilang kagustuhan, yung kanilang utos na dakpin ng mga punong kawal o yung mga temple police, mga nangangalaga sa katahimikan ng templo sa Jerusalem na inuutusan ng mga pariseo at mga pangulong saserdote. Hindi po nagbabago yung kanilang desire at hinahabol-habol na makuha ang ating Panginoong Hesus at patahimikin siya ng permanente. Kaya naman nung pagbalik po ng mga punong kawal, ng kanilang mga inutusan, nakita nila hindi nila bit-bit ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi nila sa kanila, anyari? Bakit hindi nyo dinala? Napasin niyo po yon? At mababasa po natin yung dahilan ng mga kawal. Sila po kasi ay namangha sa Kanya. Sabi nila sa verse 46, kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Tingnan nyo mga kapatid, pwede naman sila magdahilan eh. Pwede naman nila sabihin sa mga pinunong Hudyo na nagtago na po, hindi na po namin nakita. Okay, pwede naman nila sabihin na wala po siyang bigla. Habang siya'y nangangaral, pumasok siya sa mga tao, hindi na namin siya nakita. Pero hindi po nila napigilan yung kanilang sarili na mamangha sa Panginoong Hesus at sabihin yung kanilang pagkamangha, maging sa kanilang mga pinuno, na wala pa silang narinig na mahusay at maalam sa salita ng Diyos
na kagaya ng sa ating Panginoong Hesukristo. Wala silang nakita kailanman sa buong buhay nila na isang tao na kung mangaral ay para bagang isang Diyos sa otoridad. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang nakita nilang gayon. Kaya po sila humanga sa Kanya. Kaya po sila namangha at hindi nila nagawang dakpin ang ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga mga kapatid at mga minamahal, naging fans sila ng ating Panginoong Hesukristo. Fans. But this doesn't necessarily mean na tila sila ay sumasampalataya na sa Kanya o sa mga gaya po ng mga tao in verses 40 to 41. So maraming mga tao po kasi mga kapatid na humahanga sa ating Panginoong Hesus dahil sa Kanyang mga katuruan, dahil sa Kanyang mga natalang mga himala, dahil sa Kanyang mga kabutihan, pero hindi po ibig sabihin na humahanga sila mga kapatid ay sila ay tunay ng sumasampalataya. Isang recent na illustration po niyan mga kapatid ay yung nakaraang prosesyon sa Quiapo Church. No, napakarami po doon na humahanga sa kakayanan ng ating Panginoong Hesukristo na magpagaling. No, and I really believe, mga kapatid, sa sincerity ng kanilang heart. No, talagay sila sincere na nagpunta doon, na nag-aakala na ang Panginoong Hesukristo ay may kakayanang pagalingin ng kanilang mga karamdaman at ibigay ang kanilang mga kahilingan. Ngunit kung tatanungin niyo po sila, kung magsasagawa kayo ng survey sa mga tao nakikipagbardagulan doon sa Quiapo, ikaw ba'y totoong sumasampalataya sa Panginoon? Ikaw ba'y nakakakilala sa Kanya bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Naniniwala ka ba na sapat yung ginawa niya sa krus upang mabayaran ng lahat ng iyong karumihan, ng iyong kasalanan, at mapatawad ka ng Diyos at papasukin ka ng Diyos sa kaharian ng langit? Nakasisigurado ka ba na sa mga oras na ito, ikaw ay may buhay na walang hanggan? I don't think marami sa kanila magsasabing opo. Pwedeng hindi nila alam or pwedeng mali ang kanilang alam. Pwedeng sabihin nila, opo, sumasampalataya kami dyan, pero kailangan pa, sabi ng aming mga pare, kailangan pa namin sumunod sa 7 sakramento. Kailangan pa namin mapakumpil, kailangan pa namin pagbinyag, kailangan pa namin magpakasal, kailangan pa namin pag namatay kami, kailangan pa kami magbayad ng mga mandarasal para maalis yung aming mga katawan sa kaluluwa sa purgatorio na pawang wala kayong makikita sa Bible. Wala kayong makikita sa Bible. I challenge you. No? Basahin mo yung buong Bible. At kung may makita kang ganong klase ng pagtuturo na tinuturo ng Roman Catholic Church na maraming tao ang naloloko, I challenge you, no? Sara na natin yung church natin. Nandiyan lang yung malaking simbahan ng Katoliko, lumipat na lang tayo. Sila pala'y tama eh. Pero bakit tayo nagtsatsaga rito? Bakit natin nilalagpasan to? Kasi naniniwala tayo dito. Hindi yung sabi ng Santo Papa, hindi sabi ng pare. Sabi kasi dito, ang Panginoon lamang ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makatutungo sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang sabi kasi dito, sa pananampalataya lamang tayo maliligtas. Sola fide. Pero marami pong humahanga sa ating Panginoong Hesukristo, pero it doesn't necessarily mean sila'y totoong sumasampalataya. Magkaiba po yun. You see mga kapatid, yung simpleng paghanga sa ating Panginoong Hesus ay hindi nangangahulugan agad na tunay silang sumasampalataya. Naalala niyo yung parable o talinghaga ng Panginoong Hesus sa Mateo Kabanatang 13, kung saan naghasik ang isang mga hasik, natanim yung iba't ibang buto sa iba't ibang klase ng lupa, na 4 yung binanggit doon na illustration, pero kung titingnan niyo mabuti, 2 klaseng lupa lang yon. Isang mabuti at isang masamang lupa. Yung mabuti, nagbunga. Yung iba na natanim, halimbawa sa dawagan, sa daanan, no, sa matigas na lupa. Kinabahan ako ng konti ron. Anak, doon ka muna. Di ba merong natanim sa matigas na lupa? Ano po nangyari doon sa verse 20 ng Matthew 13? No? By the way, yung buto doon, pumapatungkol niya sa gospel. No, yung salita ng Diyos tungkol sa ebanghelyo ng pag-aligtasan, yung lupa doon ay pumapatungkol sa mga puso ng tao. No?
Mayroong puso ng tao na madaling naniwala sa gospel, nasiyahan, nagpakita, nagprofess ng faith sa gospel, pero dumaan ang mga panahon ng pagsubok, nalanta at nawala ang mga halamang ito. Time will tell. Time will reveal if your faith is genuine. Let me say that again one more time. Time will reveal if your faith is genuine. Ang panahon na magsasabi kung ang iyong pananampalataya ay tunay. Kung totoo yan, sabi ng pinag-aralan natin sa Sunday School, it will persevere to the end. Magpapatuloy yan hanggang wakas. Pero kung nagoyo mo lang ako, at nagoyo mo lang yung church, I don't think, kaya mong magpanggap hanggang dulo. Lalabas at lalabas lang ang totoo mong kulay. At hindi na ako mabibigla kung mangyayari po yun. Pero kung ikaw ay totoong mananampalataya, mahahayag sa iyong buhay, patuloy kang lalago sa pananampalataya. Hindi ka mananatili lang sa paghanga. Kasi yung paghanga, mga kapatid, yung paghanga sa Panginoon, kapag nawala yung hype niyan, tatalikod ka na rin. Pag nawala yung excitement mo, hindi ka na mananatili sa iyong pananampalataya. Yung pananampalataya mo, yung sinasabi mong pananampalataya at paghanga sa Panginoon, pag dinarang mo yan sa apoy ng pagsubok ng buhay, masusunog yan. Pero ang tunay na mananampalataya, ang kanyang pananampalataya ay parang ginto na dinadalisay. Mananatili kahit idaan mo sa apoy. That's the difference, mga kapatid. So, hindi po sapat na humahanga ka lang sa ating Panginoon Jesus. Halos lahat ng tao na nakausap ko, humahanga sa Panginoon Jesus. Pero hindi ibig sabihin nun sila ay tunay na sumasampalataya at naliligtas. Sumasampalatayanan mo na sapat ang ginawa niya sa krus, ng Kalbaryo, upang ikaw ay malinis sa lahat ng karumihan. Sampalatayanan mo na siya'y tunay na nabuhay muli sa mga patay at makikitang tunay ang iyong pananampalataya kung ito po ay may kaakibat na pagsisisi sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kung ikaw ay sumasampalataya pero hindi nakikita yung buhay ng repentance, hindi nakikita na nagbabago ang iyong pagkatao, I don't think your faith is genuine. Baka humanga ka lang din kamukha ng mga taong ito, pero hindi ka totoong mananampalataya. Faith. So, sa ganitong paraan lamang po, mga minamahal, mapapatunayan na ang iyong pananampalataya ay legit, totoo, genuine, at hindi lang simpleng paghanga gaya po ng fan sa isang sa isang artista. So nakita na po natin ng ilan sa iba't ibang klaseng tugon ng mga tao sa ating Panginoong Jesus. May mga naniwala, may mga nalito, may mga nagalit, may mga humanga. Ilan na lang po to, dalawa na lang. May makikita din po tayo sa pagpapatuloy na may mga nagmamarunong. Ito yung nakakainis. May mga nagmamarunong. At the same time, nakakaawa. Kasi yung mga taong nagmamarunong, yung mga taong mayayabang, yung mga taong mapapride, yung mga taong mahirap tumanggap ng pagtuturo eh. Di po ba? Naranasan niyo na po ba yon? Yung taong parang mas marunong pa sa'yo. Paano mo tuturuan yun? Di po ba? Sa mahirap turuan, mga kapatid, yung isang taong punong-puno ng pride at pagmamataas sa kanyang puso. At ganyan po yung makikita nating attitude ng verses 47 to 49. And by the way, sabi ng Proverbs, yung isang taong tinutuwid mo at nagagalit sa iyo ay mangmang. Di po ba? Kung ikaw ay matalino, kung ikaw ay marunong, hindi ka magagalit sa mga taong nagtutuwid. Get niyo po ba? So sana po tayo dito lahat ay marurunong as far as the Bible is concerned. So matapos pong marinig ng mga punong saserdote at pareseo, yung mga kamangha-mangha na balita ng kanilang mga kawalan, sabi po nila sa verses 47 to 49, tingnan niyo po, sinagot nga sila ng mga pareseo, kayo baga naman ay mga nangaligaw rin. Narinig niyo po yung tono ko, mga kapatid? No? Sumasampalataya baga sa kanya ang sino man sa mga pinuno o ang sino man sa mga pariseo, datapwat ang karamihang ito na hindi nakakaalam ng kautusan ay sinumpa.
So nakita niyo po yung argumentong ginamit dito ng mga taong ito na laban sa mga humahanga sa Panginoong Hesus. Una, inakusahan po silang naliligaw dahil po sa kanilang paghanga dun sa verse 47. At marami tayong mai-encounter na gaya po niyan sa ating pong pag-iebanghelyo. Yung mga taong, lalo na kapag nakasumpong po tayo na may ibang pananampalataya, ang tingin po nila sa atin, di ba, tingin natin sa kanila, tayo yung umaabot sa kanila kapag sila'y naliligaw. Pero ang tingin nila sa atin, tayo yung naliligaw. No? Ganun po ang isang taong ma-pride at sa tingin po niya ay hindi siya dapat turuan. Sa tingin po ng mga taong ito, tayo yung wala sa katotohanan, tayo po yung kinakailangang maligtas sapagkat inaakala po nila na sila ay yung nasa tama kaya hindi sila willing na pakinggan tayo at sabihin natin sa kanila yung tungkol sa Ebanghelyo. And then makikita natin sa verse 48 na ginamit po nilang argumento yung mga namumuno ng mga Hudyo bilang batayan kung sino ang dapat paniwalaan. Tingnan niyo sa verse 48. Sa masampalataya baga sa kanya ang sino man sa mga pinuno o ang sino man sa mga pariseo. So makikita niyo ho dito na yung labis na mataas sa pagtingin sa kanilang mga sarili ng mga pinunong Hudyo. Para po sa kanila, sila yung mga nag-aral, sila yung mga scholar sa banal na kasulatan, sila yung mga dapat paniwalaan sapagkat sila yung mas nakakaalam ng katotohanan. No? Kaya ang tanong nila, sumasampalataya baga sa kanya ang sino mang mga pinuno o ang sino mang mga pariseo na mas nakakaalam sana ng nararapat at dapat nilang paniwalaan. So kung hindi, bakit po sila papaniwalaan? Kami yung mas nakakaalam. Parang ganun yung punto po nila. At marami pong tao, yung ganyan yung katwiran, maging sa panahon po natin ngayon. May mga relihiyon po na nagtuturo sa kanilang, na ang kanilang mga religious leader lamang yung dapat nilang pakinggan at paniwalaan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, kagaya halimbawa ng Roman Catholic Church na nakabatay ang kanilang turo hindi lang sa Biblia kasi kiniklaim nila that they believe the Bible but kapantay nito ang kanilang human tradition. No? So, we proclaim sola scriptura. Ang Bible ang nakahihigit sa lahat ng ating paniniwala at tradisyon ng tao. But the Roman Catholic Church believe na ang Bible at ang kanilang tradisyon ay sapat. Kaya marami na sa tradisyon nila hindi natin makikita sa Bible. At ang tinuro ng kanilang Santo Papa, yun dapat ang paniwalaan ng buong Iglesia Katolika. Kahit malinaw, mga kapatid, nalihis ang kanilang katuruan sa tinuturo ng Biblia. Dahil ang paniwala nila kung ano ang sinabi ng Santo Papa, yan ang aming paniniwalaan. At marami pong nagiging sunod-sunuran na hindi man lang nagsusuri ng banal na kasulatan. Gayan din po, I'm sorry to tell you, yung mga Iglesia ni Cristo ni Manalo, na ayaw pabasahin ng Biblia yung kanilang mga miyembro at tinuturo lang na kung ano lang ang turo ng sugo nila na si Felix Manalo, yun lang ang dapat nilang paniwalaan. No? At hindi dapat makinig ang kanilang mga miyembro maliban sa kanilang sugo. Napansin niyo po ba yun? Try niyong mag-evangelize sa mga Iglesia ni Cristo. Tatanungin nila kayo, sinugo ka ba? Sino ka ba? Sino ba nagsugo sa iyo? Kasi ang paniwala nila, ang sugo lang ang dapat paniwalaan, si Felix Manalo. Without studying their Bible. Na yung ibong mandaragit sa Isaiah ay hindi si Felix Manalo mula sa malayong silangan, si King Cyrus yon. All they need to do is to read their Bible para hindi sila maloko. At I'm sorry to tell you, ganyan din po ang katuruan ng nasirang si Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan. Kung nakarating na po kayo sa mga simbahan nila, yung kanilang pagsamba ay iisa lang ang nagsasalita, naka-record si Eliseo Soriano sapagkat naniniwala ang mga Ang Dating Daan members, no? Ako po ay personal witness sapagkat ako ay naka-encounter ng Ang Dating Daan sa aking pag-iebanghelyo. At ang kanilang claim, hindi pwedeng magkamali si Eliseo Soriano sapagkat sinasabi lang niya ang Biblia. Sabi ko, oo, kinisitas niya ang Biblia pero hindi ayon sa kanyang tunay na kahulugan. Ang ginagawa niya ay proof texting without considering yung context para maintindihan niya ang totoong ibig sabihin nito. Hindi porket sumisitas ng Biblia, totoo ng mangangaral. Tandaan niyo po, mga kapatid.
Kung gusto mong matutunan ng katotohanan, tingnan mo ang Biblia. Huwag kang sumunod sa isang religious leader na pwede ring magkamali. Mga magulang din po tayo at mga lolo at lola na sinasabing sarado, kandado, katoliko. Meron po ba kayong ganong kilala? Naku, meron akong pinsan na inaaya ko sa church. Naku, pare ko kasi kung papamari ko siya. Sa ibang bagay mo na lang ako ayain, pero pag ganyan, ako talaga dito na. Kasi ito na yung nakabulatan po. No? Ito na yung amin nakagisnang pananampalataya sa aming mga magulang. Dito na kami namulat. Dito na rin kami mamamatay. Pride yun mga kapatid. Bakit? Inaakala nila na hindi pwede magkamali ng desisyon yung kanilang mga magulang. Kaya hindi na open yung kanilang mga mata na pakinggan kung ano yung katotohanan. So that's pride. At mahirap mag-penetrate yung gospel sa mga taong ganito ang attitude. Maliban na lang maghimala ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Marami pong nag-aakala na sila ay nasa tama, ngunit sa liwanag ng kasulatan, sila po ay nasa kamalian. Marami pong nag-aakala na sila ay nasa dating daan, pero ang katotohanan sila ay nasa bagong daan, sapagkat hindi iyon ang daan ng ating Panginoon Hesus at kanyang mga alagad. Marami pong nag-aakala na nalalaman nila ang tamang daan sa kaligtasan, ngunit ang katotohanan na sila po ay mga taong ligaw. At ang malungkot, mga kapatid, hindi po sila aware na ligaw sila sapagkat sila ay ma-pride. Hindi sila willing makinig, at kung makinig man po sila, hindi sila willing matuto at tanggapin na baka nga sila ay nasa kamalian, gaya ng mga pinunong Hudyo na nasa narrative na ating pinag-aaral. Ang malungkot, mga kapatid, tinatawag din po nilang sinumpa yung mga taong sumasampalataya wherein ang katotohanan sila talaga ang sinumpa at karapat-dapat sa hapin ng Diyos. Ngunit purihin po ang Panginoon dahil hindi po lahat ng tao ay mga nagmamarunong. Meron po ba ditong nagmamarunong hanggang sa mga oras na ito? Makikita po natin in verses 50 to 52, last verses, na may mga taong nagsasaliksik. Yan po yung panghuli. May mga taong nagsasaliksik. So matapos po na pagalitan ng mga pinunong Hudyo, yung mga kawal na nabigong hulihin yung Panginoong Hesus, sumabat sa usapan ang isang taong nagngangalang Nicodemo. Natasabi po niya, in verses 50 to 52, sinabi sa kanila ni Nicodemo, yung pumaroon kay Hesus, ng una na isa sa kanila, hinahatulan baga ng ating kautusan ng isang tao, malibang siya muna'y dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginawa. Nabasa niyo po yung verse 50, mga kapatid. Naalala niyo po ba si Nicodemo? In John chapter 3, hindi siya totally stranger sa ating Panginoong Hesus. Naalala niyo na isang gabi siya po ay pumunta roon upang magtanong at magsaliksik kung sino ang ating Panginoong Hesus. At doon po siya tinuruan ng Panginoong Hesus tungkol sa kapanganakang muli. No? Sinasabi ko sa iyo, malibang ikaw ipanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, sabi niya. So si Nicodemo po ay isang taong nagsasaliksik ng katotohanan kung sino po ang ating Panginoong Hesus. Ngunit maliban po dyan, siya din po ay kabilang sa mga taong ito na nagagalit sa Panginoong Hesus, bagamat hindi necessarily mean kasama siyang nagagalit, pero kasama siya sa mga grupo ng mga pinunong Hudyo na mga gustong pumaslang sa ating Panginoon. Karanggo po niya itong mga taong ito. At hindi po sinabi sa talata kung nasaan na po siyang bahagi ng kanyang pagsasaliksik. Hindi po natin alam kung nakumbinsi na po ba siya ng ating Panginoong Hesus o nasa proseso pa rin po siya ng pagsasaliksik. Ang alam po natin, pagdating sa chapter 19, eventually sumampalataya din siya sa Panginoong Hesus. Ano? Siya ay naging masugid na tagasunod at mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Pero at this moment, sa chapter 7, hindi po natin alam ang estado ng kanyang pananampalataya. Pero nabasa po natin dito, at least, klaro sa kanya na walang ginagawang masama ang ating Panginoong Hesus. Ang masama talaga yung mga kasama niyang pariseo at mga saserdote. Ang sabi niya in verse 51, hinahatulan baga ng ating kautusan ng isang tao, malibang siya muna'y dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginagawa. So pinupunya po niya dito in defense of our Lord Jesus Christ. Pinagtatanggol po niya dito ang ating Panginoong Hesus na wala sa ayos ng kanilang ginagawang pagpapahuli at pagpapaslang sa ating Panginoong Hesus sapagkat ayon sa kautusan ni Moises,
Deuteronomy 1:16-7 and chapter 19 verses 15-21, dapat mo nang magkaroon ng hearing sa both parties. No? Bakit mo gustong hulihin ang Panginoong Hesus, mga Pariseo? At Pariseo, Panginoong Hesus, bakit ka naman hindi karapat-dapat hulihin? Ganyan ang pattern sa Old Testament, pero gustong shortcutin ng mga Pariseo ito dahil gigil na silang patayin ng ating Panginoong Hesus. Gusto nila hulihin na lang and then extrajudicial killing. Patayin na lang ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman po, nung narinig po nila yung tila pagtatanggol sa kanila ng ni Nicodemo sa ating Panginoong Hesus, hindi po nila yung nagustuhan. Nayamot po sila. Tingnan niyo po sa last verse, verse 52. Sila ay nagsisagot at sinabi sa kanya, ikaw bagay taga Galilea rin? Siyasatin mo at tingnan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. Sabi ng mga pinunong Hudyo, wala daw lumitaw na propeta sa mga taga-Galilea. Tingnan niyo po yung pagmamarunong ng mga taong ito. Hindi ba nila kilala si Elijah? Di ba nila kilala si Nahum? Di ba nila kilala si Jonah na pawang mga taga-Galilea? Pero nagmamarunong sila as if alam nila wala talagang nagmulang propeta mula sa Galilea. Tingnan niyo po yung akusasyon nila kay Nicodemo in verse 52. Inaakala nila na pinagtatanggol ni Nicodemo ang ating Panginoong Hesus dahil sila ay kababayan niya, o dahil siya ay kababayan niya sa Galilea. Mga kapatid, ganito po yung mga taong papapride at mga nagmamarunong, ayaw tumanggap ng pagtutuwid, ayaw masabi na sila ay nagkakamali. Akala nila palagi na lang silang tama at hindi sila pwedeng magkamali. At ganito din ang karanasan ng isang tao na nagsasaliksik sa katotohanan. No? Talagang may mga tao na ma-encounter ka na tutuya sa'yo, manguusig sa'yo, dahil gusto mong makilala ang tagapagligtas. Si kapatid na Ryan, gusto kong i-encourage dito, kapatid, sa pag-explore mo kung sino si Jesus Christ, pwedeng may marinig kang kung ano-ano. At gusto kong i-set yung iyong expectation na normal yon. Naranasan yun ni Nicodemo sa kanyang pagsasaliksik. Tinutuya siya ng mga kasama po niya. Pero tatagan po natin. Tatagan mo, Ryan, dahil worth it. Yung mga sufferings, mga false accusations laban sa atin, kasi ang kapalit nun ay walang hanggan. Kapalit doon ay makakasama natin ang Panginoon sa langit. Kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Makatid, sa akin po pagtatapos, nakita po ninyo yung iba't ibang tugon ng mga Hudyo sa ating Panginoong Jesucristo. May mga nananampalataya, may mga nalito, may mga nagalit, may mga nagmamarunong, at may mga nagsasaliksik. Pero sa dulo, gaya ng sinabi ko sa introduction, hindi naman mahalaga kung ano yung palagay nila. No, as far as we are concerned in our standing before the Holy God as our judge, ang mahalaga dyan ay kung sino siya sa buhay mo. Kung ano ang iyong tugon sa Kanya at sa Kanyang ebanghelyo. Ikaw ba ay mananampalataya, kagaya ng mga naunang grupo ng mga tao? May purihin po ang Panginoon kung gayon. Kung isa ka ng mananampalataya, magdiwang ka sapagkat ikaw ay tumanggap ng biyaya ng kaligtasan. Ngunit hindi po doon magtatapos, mga kapatid. Bilang tanda ng iyong pagsunod sa Kanya, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kinakailangan mo ring magpabautismo. Kung alam mong ikaw ay ligtas na, no? At ang kasunod po niya na inuutos ng Diyos, kinakailangan mong magpabautismo at maging bahagi ng Kanyang lokal na iglesia. So, kailangan mong kumausap sa akin at ating pag-usapan po yung mga bagay po na yan. Kung ikaw na may nabautismo na, gusto ko pong malaman mo na normal na iba't iba ang response ng tao sa gospel. Ito na nga, yung pinakadakilang tagapagturo, pinakamalinaw magturo sa balat ng lupa, iba't iba pa'y tugon. How much more tayo na hindi perfecto. So, huwag kang madi-discourage kung iba-iba yung tugon ng tao sa gospel na pinapahayag mo dahil yung ating tagapagligtas sa si Jesus, naranasan din po yan. Kung ikaw naman po ay naririto na nasa kalituhan pa, hinihikayat kita na patuloy kang dumalo sa ating gawain palagi. Saliksikin mo ang salita ng Diyos para sa iyong karunungan.
Maaari niyo po akong lapitan, maaari niyo po akong i-chat para po matulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya para mapalalim yung ating pagkakaunawa sa ating Panginoong Hesus. At higit sa lahat, ipanalangin mo na mawala ang iyong kalituhan at patuloy na magpahayag sa iyo ang ating Panginoong Hesus. Yan po ang tayo ko sa iyo. Kung sakaling ikaw ay nasa kalituhan pa hanggang sa mga oras na ito. Kung ikaw naman ay nagagalit sa ating Panginoong Hesus, ang tanong ko sa iyo, no, kung gagaya ka ng mga taong gusto magpapaslang sa Panginoong Hesus, I don't think meron naman dito. Pero kung sakaling ganun ka, may lihim kang galit sa Panginoong Hesus, ang tanong ko sa iyo, paano mo nagagawa iyan sa isang Diyos na napakabuti sa iyo? Na inalay niya yung kanyang buhay para mamatay sa krus, para lang mamatay sa isang taong kagaya mo. Paano mo nagagawa yan sa Kanya? Kung hindi ka magbabago ng iyong disposisyon, gusto kong sabihin sa iyo at bigyan ka ng babala na may malupit na kahatulan na naghihintay sa iyo sapagkat wala na pong ibang paraan para maligtas kundi yung Kristo na kung saan ikaw ay nagagalit. Maaaring ikaw ay naririto at namamangha ka sa Kanya, no? Marami kang good works, good teachings sa ating Panginoong Hesus. Gusto kitang hamunin, huwag kang manatili sa paghanga mo. Hindi ka maliligtas ng paghanga lang. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, ikay lumapit kay Kristo nang mayroong totoong pananampalataya. At maaaring naririto ka na ikaw ay nagmamarunong, inaakala mong marami kang alam sa Biblia, nananatili ka sa baluktot mong katwiran, na namana sa iyong mga magulang o sa mo narinig. Mga kapatid, hindi ka dadalhin sa mabuti ng pride. No? Pride comes before the distraction. Sabi nga ng Proverbs. Kailanman walang napabuting taong ma-pride. No? Palaging ang kasunod niyan kabiguan. And worse, kung pananatili yung pride over faith, dadalhin po niyan tayo sa kapahamakan. So wag kang manatili diyan. Kilalanin mo, sumuko ka sa Panginoong Hesus at kilalanin mo siya bilang sarili mo tagapagligtas. Panghuli, maaaring ikaw ay naririto at patuloy na nagsasaliksik. Na maaaring ikaw ay kamukha nila Angeline, nila Liza, na patuloy sa pag-Bible study. Maganda yan mga anak, pagpatuloy nyo yung inyong pag-Bible study. Pero kinakabahan din ako, sa totoo lang, hindi lang kala Angeline, kala Liza, kundi sa lahat ng naririto na nagsasaliksik. Kinakabahan ako tungkol para sa inyo, sapagkat hindi ko alam kung hanggang kailan yung pagkakataon na meron kayo para magsaliksik. Pwedeng isang araw, mamatay ka, wag naman sana, o kaya datnan ka ng maling pagparito ng ating Panginoong Hesus. At sa araw po na yon, huli na po ang lahat. No? Hindi po kailangan na napakarami natin, alam na ho natin lahat bago tayo sumampalataya sa Panginoon. Sapat na po yung simple at payak na kaunawaan mo na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan at siya'y nabuhay muli noong ikatlong araw. Sapat na po yung kaalaman mo iyan na palagi mo narinig sa church na ito upang ikaw ay sumampalataya at maligtas. So I pray, I challenge yung mga naririto na patuloy pa rin parang ayaw pa rin mag-commit ng kanilang buhay sa Panginoong Hesus. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung pagkakataong binibigay ng Panginoon. So kung ikaw ay naririto at naiintindihan mo na yung gospel, ang tanong ko ulit sa'yo, ano pang hinihintay mo? Ngayon ang panawagan ng Diyos ng pagliligtas, lumapit ka sa Kanya nang mayroong totoo na pagsampalataya. Kapatid, sa aking pagtatapos, ikaw, sa mga oras na ito, ano ang iyong tugon sa ating tagapagligtas na si Jesus?